Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programa, ang Reaction Movie Rad ako. Okay, di na po natin patatagalin, pero bago lahat, binabati muna po natin ating mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programa, ang Reaction Movie Rad ako. At syempre, sa ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging sa ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging sa ating napakabata at napakabuti na Congressman Sandro Marcos. Okay mga minamahal ko mga kababayan, pasensya na po kayo. Tulad nga po ng sinabi ko mga ilang araw, kaya po ko minsan natatagalan sa pagbablog dahil isa din sa problema natin yung nauubusan tayo ng panload. No? Alam nyo kasi dito po kasi sa ating pwesto, problema din kasi dito minsan kapag makulimlim wala po masyadong yung solar, kaya minsan mapapansin ninyo yung ilaw po natin madilim, no? Pagka maaraw, talagang tirik yung araw, so maganda yung ng ilaw. So ganun pa man, kahit papaano tayo po ay nakakasurvive. Kaya nga ang gusto ko sana kung papalarin, makabili tayo ng kahit yung battery na kahit ipapa-charge na lang kung malulobat na, para kung mahina ang solar, so meron din po tayong battery, no? So okay, pag-usapan natin. Kagabi, pinalabas po natin dito, siniwalat po natin yung talagang itinatagong sikreto nito po ni Eduardo Manalo at nitong kanyang asawa. So meron po ako natanggap ng mga tanong. Sabi po, posible daw na maging pinuno daw etong si Eduardo Manalo o papalit sa kanyang ama bilang gayong siya ay tiwalag. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, in-explain po sa akin yan. No, in-explain sa akin. Tiwalag po yung mga yan. Pero dahil nga sa, kahit tiwalag yan, dahil nga sa ang ginalaw niya, yung dokumento na sinasabing ang papalit sa kanya o sa kanyang ama ay siya, so yun ang matutupad dahil, di ba? Yun ang nakalagay sa dokumento, bagamat siya'y tiwalag, di ba? So hindi pwedeng baliin yun dahil yun po ay kumbaga ay sinelyuhan ng batas, di ba? Na dapat tuparin. No? So ang totoo, tulad ng sinabi ko, ang nakalagay talaga doon si Mark at saka si Mark Manalo at saka si Angel Manalo. Kaya lang, yun nga, nung namatay yung tatay nila, agad niyang pinuntahan yung opisina nitong ama, ni Eduardo Manalo, at yun, hinanap yung dokumento na nagsasaad na si Angel Manalo at si Mark Manalo, na kapwa magkapatid o anak nitong namayapang ama nila, ni Eduardo Manalo, ang papalit o mangangasiwa sa pananalapi at magiging kapalit ni Renyo Manalo. So dahil nga kumbaga minanipula, tinrabaho ni Eduardo Manalo kasama yung kanyang asawa na si Bibilin, na siyang nagpapatakbo ngayon, nagmamando kay Eduardo Manalo, ayun, diba? So ganun lang kasimple po yun. Tama naman, kapag katiwalag ka, hindi ka pwedeng, tama po, pero dahil nga sa minanipula niya, dahil din niya matanggap, siya yung panganay, bakit siya yung hindi gagawing leader, minanipula nilang mag-asawa. Okay, so meron po tayong pag-uusapan. Hindi po ito nasama kasi mga taas masyado, dahil tulad ng sinabi ko, mahigit isang oras mahigit po mga kababayan na kami po ay nag-usap at recorded po yan. Kaya doon sa mga Iglesia ni Cristo na nagtatanong kung totoo ba to, mag-message lang po kayo sa akin at pwede ko po sa inyong ipasa yung video na kabuuhan. No, pero paunti dahil sa messenger kasi hindi naman ano yun ng buo hanggang 5 minutes lang yata, di ba? Yung buo para masabi ninyo, o nga pala, hindi galing kay Epifanio Labrador yung sinasabi niya, kundi galing mismo sa mga active na mga membro ng Iglesia ni Cristo na gusto ng umaklas, no? Na gusto. So salamat din po pala doon nga pala kagabi nung tayo po ay naglabas ng bahon ni Eduardo. Ang dami po tumawag.
No, ang dami pong tumawag at nagpapasalamat dahil yung matagal nang gusto nilang sabihin, ihayag, hindi nila mahayag dahil sa takot. Pero dahil daw sa narinig nila, nagsasalita na tayo dito, no, natuwa sila. So, napakarami. So, doon ko nalaman na mas dumoble yung dami ng Iglesia ni Cristo na sumusuporta sa atin ngayon. Oh. So, sabi ko na nga ba may nangyayaring hindi maganda eh. So, yung iba, nagpapaabot ng kanilang galit kay Marcoleta. Dahil marami palang Iglesia ni Cristo na hindi sang-ayon kay Marcoleta. No? Kala ko talaga, noon lahat sang-ayon, pero hindi pala. Nandidiri pala yung halos sa 80% kay Marcoleta. Dahil unang-una, politiko siya. Tas bakit nagtataka din sila, bakit hindi itiniwalag? Samantalang batay o base sa kanilang doktrina, bawal sa mga membro, sa mga ministro o membro ng Iglesia ni Cristo ang pumasok sa politika. Pero ito, mga politiko to, si Marcoleta, di ba? O, doon ka magtataka, talagang nababoy na. Dahil kung buhay lang si Eranio Manalo, siguradong tiwalag na to si Marcoleta. Pero dahil may sabuatan pala itong si Bibilin at saka si Marcoleta, na kapwa nagkakapera sa mga politiko, nauutusan ni Bibilin itong kanyang asawa na Mongoloid na si Eduardo Manalo, na lalaki naman sana pero mukhang daig ng kanyang asawa na nagiging diktador ngayon sa buhay niya. Okay, pag-usapan natin. Nitong mga nakaraang buwan, nitong mga nakaraang taon, marami nagtatanong sa akin, no? Bakit ba parang sunod-sunod? Bakit ba sobrang supportive? Bakit todo suporta itong INC o itong Iglesia ni Manalo sa kagustuhan o dito sa mga Duterte, maging sa mga kagustuhan ng mga Duterte? Bakit laging nagagamit nitong mga Duterte, lalo-lalo ni Sara, tuwing may mga rally-rally nagagamit ang INC? So marami nagtanong, marami nagtaka, bakit ba gano'n na lamang ang pagkampi ng Iglesia ni Manalo dito kay Sara? Kahit na siya ay tiwali, kahit na alam na yung kanilang kasamaan. At bakit nung mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte walang INC na nanawagan ng transparency, nanawagan o nagwiwelga ng ganito, samantalang mas lantad naman noon ang katiwalian at hayag ang katiwalian ang paglabag sa batas? Bakit walang ganon? So sasagutin po natin yan ng malinaw. So ako din, ang alam ko lang, excuse me po, nababayaran lang sila. Pero kagabi po, ito po yung kadugtong ng video na siya pa rin po ang naglantad nito. So meron po ako natuklasan na talagang hindi ko alam pero sa kanya nang galing yun, recorded po yan, no? So kaya pala todo suporta itong Iglesia ni Manalo dito kay Sara dahil sa napakalaking utang na salapi na kung saan ay mukhang hirap silang bayaran ang mga Duterte. O yung isang bansa na naging dahilan kung bakit natayo yung Philippine Arena. So base po sa sinabi po nitong active na membro ng Iglesia ni Cristo na mahigit 50, hindi, 60 na kasi sabi niya, ano siya pinanganak siya, INC na siya di ba? So, ang edad niya ay nasa 60 plus daw. So, 60 years na siyang iglesia o kasapi ng Iglesia ni Cristo. So, sabi niya, kaya hindi makapalag, hindi makahindi itong Iglesia ni Manalo, si Eduardo Manalo, dito kay Sara Duterte, ting manghihingi ito ng tulong sapagkat napakalaki pala ng utang na loob nitong ni Eduardo Manalo. Mismo si Eduardo Manalo, maging si Bibilin, dito sa mga Duterte, sa pamilyang Duterte. Bakit? Nung tinayo po pala itong Philippine Arena na pinatayo nila, nagkautang po ang Iglesia ni Manalo sa bansang China, na kung hindi po ako nagkakamali ay nagkakahalaga po ng $1.3 billion. 1.3 billion dollar na pinapantayo dyan po sa Philippine Arena na yan. Kung di ako nagkakamali, base sa sinabi din po sa atin nitong ating kapatid, ang gumawa niyan ay Chinese at Koreano. Mga
Koreano na kung saan ay sila yung bumuo ng ano na yan. Dahil yung kung titignan mo yung mga materyales na yan is from China at Korea. Diba? So, ngayon, dahil walang pera ng mga panahon na yon si Eduardo Manalo para mapagawa yung Philippine Arena na yan, na ang purpose pala ng Philippine Arena na yan ay magamit sa business. Magamit sa business. Dahil inaakala ni Eduardo Manalo at ni Bibilin na kapag natapos yan, maraming magre-renta sa kanila na kung saan kada renta ay kikita sila ng milyon. Kasi pinakamababa pala, pag nirentahan mo yan, pinakamababa pala na renta dyan sa Philippine Arena na yan. Ha? Isang araw lang, pinakamababa na ang 3 million. No? 3 million pesos ang a day. Ang problema, hindi at wala masyadong gumagamit. Maliban na lang doon sa Itbulaga, noong mga panahon na sikat pa yung Aldab. O yung itong si Alden Richard, maging si yung asawa ngayon ng isang congressman. No? Ngayon, balik tayo doon sa 1.3 billion. Ngayon, ang dahilan pala kung bakit nakautang itong si Eduardo Manalo sa China dahil ang ginamit na collateral, ang ginamit nila ay si Rodrigo Roa Duterte, na kung saan naman ay sinuportahan nila noong eleksyon sa pagtakbo dito sa Pilipinas bilang Pangulo ng ating bansa, na kung saan inindorso ng pamilyang Marcos itong si Rodrigo Roa Duterte. Kailan lang naman ito naging madikit kay Eduardo Manalo si Duterte? Nung tinulungan ng mga Marcos. Dahil tulad na sinabi ko, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at itong si Eduardo Manalo ay kinakapatid niya ito, sapagkat itong si Eduardo Manalo ay inaanak sa kasal ni Ferdinand Marcos Sr. Yan. Hindi po sa binyag, hindi po sa binyag o sa ano. Nung kinasal ito si Eduardo Manalo, ninong ni Eduardo Manalo sa kasal, ito pong ama ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya na-endorso pala nito ni PBBM, ng pagkapatid na ito, si Digong, sa pamunuan ng iglesia ni Manalo. Kaya nung nanalo na si Digong, eto na. Para makautang sila ng ganong kalaking halaga. So, ibig sabihin, lumalabas po at base sa aking nakalap na impormasyon, base po sa ating kapatid, at nagkadugtong-dugtong, halos nagkakapareho sila. Base din sa isang ministro na nakakausap po natin, no? Na yung pagpunta pala ni Rodrigo Roa Duterte noon sa China, na kung saan ay nagdala siya ng bilyong-bilyong halaga na pera, hindi pala yun napunta sa taong bayan. 2 reliyon lang ang napuntahan nun. Yung kalahati nun na sinasabing 1.3 billion ay napunta po sa iglesia ni Manalo, at yung iba pang bilyones na materyales ay napunta din naman sa reliyon ni Kibuloy. Kung maalala ninyo, pagkatapos na nabuo ang iglesia ni Manalo, yung Philippine Arena ni Eduardo Manalo, nagselos itong si Kibuloy. Dahil nga siya ay malapit kay Rodrigo Roa Duterte, ginamit niya yung pagkakataon para mabuo din at mas malaki yung kanyang magawang Philippine Arena, no, na tatawagin pinakamalaki sa buong bansa. Ginamit din niyang collateral etong si Rodrigo Roa Duterte doon din sa China para makakuha sila ng mga materyales na utang. No? So, may pera, may mga materyales na umabot po ng bilyon-bilyon. So, ibig sabihin, kaya pala todo ang suporta ng KOJC, kay Rodrigo Roa Duterte, dahil sila ay may malaking utang sa China na ang collateral nila ay si Digong. Ang INC, kaya todo suporta sa mga Duterte dahil meron silang utang sa China na $1.3 billion na ang collateral din ay si Digong yun.
Kaya pala madaling napapasunod ni Sarah itong mga ito sapagkat sobrang laki pala ng utang na loob at utang talaga na babayaran nila. So ngayon, base po sa ating nakalat na impormasyon, dahil hirap ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na mabayaran yung 1.3 billion dollar na yan dahil nga sa wala masyadong nagrerenta sa kanilang tinatawag na Philippine Arena sa 2 taon o sa 1 taon, sa 2 taon mukhang isang beses lang may nagre-renta. Mukhang sila lang ang gumagamit. So hindi sila kikita kung sila lang din ang gagamit nun, no? So ganito. So ngayon, dahil sa hindi kayang bayaran ni Eduardo Manalo, ito pong utang niya na 1.3 billion pesos na yan, na kung saan ang sinisingil po ay ang mga Duterte na ginamit nilang kolateral, no? Sila po ay napipilitang sumunod para nang sa ganun ay hindi ibunyag ni Sara Duterte o ng mga Duterte kung gaano kalaki ang pagkakautang ng Iglesia ni Manalo sa bansang China. Kaya pala hindi umiimik ang reliyon na to sa pang-aapi, sa pambubuli ng bansang China sa ating mga Philippine Coast Guard at sa iba pa nating mga kapatid. Dahil sila ay mayroon din palang malaking utang na loob sa bansang yon. Dahil nakautang sila ng 1.3 trillion dollar dahil kay Digongyo. So, sana maintindihan niyo. So ngayon, dahil hindi mga babayaran, mabalik tayo sa hindi mabayaran, lumaki po ito at lumobo na umabot po ng, kung hindi po ako nagkakamali, is 4.8 billion. Kasama na po doon yung tubo. No? So ang laki. Paano niya mababayaran yung 4.8 billion dollar na yan? Saan nila kukunin? Kaya pala, todo dikit na ngayon ang Iglesia ni Manalo sa mga politiko dahil hinahabol nila, kinukuha nila, minamadali nila na mabayaran yung bansang China dahil baka matuklasan ng mga membro na kaya pala nag-aklasan, nag-alisan yung mga nasabi natin mga ministro na nagsasabing hirap na ang iglesyang ito puno sa utang dahil sa may ginawa si Eduardo Manalo na kung saan noon pa man, nung buhay pa ang kanyang ama, ay tutol ito sa pagpapatayo ng Philippine Arena na yan. Ito ang kwento. Nung buhay pa ang kanilang ama na si Ranyo Manalo, iyan po ay matagal nang isinisingit. Nito pong ni bibilin dito kay Eduardo Manalo. At si Eduardo Manalo man ay niutusan niya na sabihin sa ama nito na magtayo ng Philippine Arena. Para nang sa ganon ay mapagkakitaan. Nang sa ganon ay yumaman sila. Ngayon, tutol dito si Eranio Manalo dahil sabi niya, ang pera na naiipon sa sentral mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas maging sa ibang panig ng bansa, ng mundo, yan ay nakalaan hindi para sa tinatawag na o kagustuhan ni Eduardo Manalo maging nibibilin na Philippine Arena. Yan ay para sa mga kapilya, para makatulong sa mga ministro. At yung iba dyan ay itutulong para kahit papaano merong lingguhang matatanggap ang mga ministro. Kukorek ko na, hindi po pala sweldo ang tawag sa kanila dyan. Tulong. No? Pero hindi po lahat yan ay pare-pareho. Depende po sa lokal na hinahawakan yan. Halimbawa, malaking lokal yung hinahawakan mo, so malaki-laking tulong din yung makukuha mo kasi maraming membro eh. So, merong mga membro na personal na nagbibigay ng tulong nila na personal, yung parang love gift, ganon. May nagbibigay ng 1,000, 2,000. Minsan nga daw, may nagbibigay ng pagkamayaman yung membro. Hindi maiwasan, may nagbibigay ng kotse, dahil naaawa dun sa ministro. Ito katotohanan lang to O meron din nagbibigay ng 20,000, 10,000. So, naintindihan ko na ngayon. No? So, yung pag mahirap naman yung nakadestino yung isang ministro sa isang isla o sa ano man, so, dahil mahirap lang yung mga membro, so, makikita nyo, medyo hikaos din. O, maglalakad lang, o sumasakay-sakay lang, o pinakamaliit na siguro yung service, motor, pag medyo nagkapera ng konti, second hand na sasakyan. So, hindi pala lahat pare-pareho. Wala silang sweldo.
No? So yung natatanggap pala nila, yan ay mula sa abuloy ng mga membro nila na ipinaghahati-hati para doon sa o ibinabagay doon sa isang ministro kung saan siya nakatalaga. So ngayon, mabalik tayo doon sa utang na hindi mabayaran. Ngayon, babalik tayo doon kay Eranio Manalo na tutol na gawin yung Philippine Arena na yan. Ngayon, buhay pa si Eranio Manalo, tatay ni Eduardo Manalo. Pinipilit na ni Eduardo Manalo etong kanyang ama na gumawa ng ganon, pero ayaw nga dahil ang pera nga daw ay nakalaan para sa pagpapatayo ng mga kapilya, hindi diyan sa ano na yan. At ayaw din ni Eranio Manalo na magtayo niyan dahil ang reliyon daw ay reliyon. At kinakailangan ang pera na galing sa mga membro ay ilaan para sa pagpapatayo, hindi para gumawa ng isang Philippine Arena para maging negosyo, para kumita at maging milyonaryo o bilyonaryo yung isang ministro o yung pamilya ng Manalo. So, ibig sabihin, kung buhay si Eranio Manalo, hindi siya papayag na gawin ni Eduardo Manalo yan dahil labag yan sa kanyang kalooban at hindi yan ang mission o vision ng Iglesia ni Cristo. So, dahil sa kawalan ng respeto, dahil sinuway ni Eduardo Manalo yung yung utos ng kanyang ama nung nabubuhay pa, eto na ngayon ang resulta. Akala niya porkit patay na yung tatay niya, hindi magbubunga ng masama yung kanyang paglabag sa kalooban ng sa kanyang ama na si Eranio Manalo. Ngayon, eto na. Dahil nga sa nalalagay na siya sa alanganin, nagkakaroon na siya ng utang na loob sa ibang bansa, na kung saan mortal na kalaban na natin ngayon dahil nga sa, 'di ba, sa ginagawa nilang pang-aapi, nagkakaroon na rin ang Iglesia ni Manalo, nagkakaroon na ng utang na loob sa mga politiko. Na kung saan isa sa pinagbabawal din ang kabilin-bilinan ni Eranio Manalo, wag na wag magpapagamit sa mga politiko at wag na wag gagamitin ang pamunuan para lamang sa personal na interes, no? Ngayon, nung wala na yung tatay ni Eduardo Manalo, lahat yun nabago. Kung ano yung pinagbabawal ni Eranio Manalo, yun naman ngayon ang pinatutupad. Lahat ng pinagbabawal ng kanyang ama ay pinatupad nitong ni Eduardo Manalo. Kaya ang Iglesia ni Manalo ngayon, nasa matinding, akala ko sobrang yaman, di pala. Yes, mayaman sila, kasi nandiyan pero katakot-takot pala ang kinakaharap ngayon ni Eduardo Manalo. Dahil sa mga membro niya pababayaran yung utang niya na $4.8 billion dun sa China. So, ibig sabihin, gusto ni Eduardo Manalo na ang mga membro sa iglesia ang siyang managot o siya ang magbayad sa inutang niya. Na kung saan ang kinikita ng Philippine Arena na to ay napupunta lamang sa mga malalapit kay Eduardo Manalo, lalong-lalo na sa pamilya nila. Di ba? So, ito yung sitwasyon. Kaya nga sabi ko kaawa-awa. Kaya pala yung matatagal na yung mga tapat na mga ministro sa Davao, sa ibang bansa, sa Canada, ang dami nagkusa ng umalis. Ngayon, bagamat may mga video na kusa na silang tumiwalag, sasabihin nito ni Eduardo Manalo, itiniwalag. So, yan ang style niya. Para hindi mapansin ng mga membro na, di ba, meron silang pasanin. Kaya pala, mga kapatid, sa pilitan. Dati daw, akala ko talaga sa pilitan. Dati daw, noong panahon ni Eranio Manalo, walang sa pilitan. Hindi niya itinuturo na, kinakailangan, dahil may trabaho ka, engineer ka, monthly, magbigay ka ng 100,000. At hindi sinisilip ni Eranio Manalo. Hindi niya sinisilip o tinitignan, pinipilit yung mga membro. Dahil ang Iglesia ni Cristo noon, walang utang. Malaya sila.
na nakakagalaw, malayang, walang nagdidikta, hindi katulad ngayon na ang iglesia ni Manalo nadidiktahan na. Bakit? Malaki ang, ikaw ba naman, $1 billion ang utang mo, hindi ka susunod. Tapos hindi mo pa sinabi sa mga membro mo na yan pala ang plano mo, mangutang. Ipapapasan mo sa mga membro ninyo. Sa kanila mo ipababayaran yung inutang mo, samantalang ikaw ang nakinabang, ikaw yung nagplano, sa iyo mapupunta yung kikitain ng Philippine Arena na yan. 'Di ba? So takot na 'yun. Itong si Eduardo Manalo na mabunyag ito. Kasi pag nalaman, biro nyo natuklasan ko kahapon lang. Nung nilabas natin yung video, abay, ang daming tumawag. Siguro, hindi lang 400 na message ang natanggap ko sa, puro Iglesia ni Cristo. May nag-message yun, siguro 10, 5. Yun, yung galit, pero mas maraming natuwa. Dahil matagal na daw nilang gusto yan i-voice out. Matagal na nilang gustong sabihin yan sa mga INC, pero takot sila. Nangangamba sila para sa kaligtasan ng buhay nila. Kaya sobrang pasalamat talaga ng ibang tunay na Iglesia ni Cristo sa atin ngayon. Dahil sa atin, nabunyag yung matagal ng tinatago, kinikimkim ng mga Iglesia ni Cristo. No? So, ang sabi nga nila, salamat, at natitiyak namin na dahil sa mga siniwalat mo, mismong mga membro na ang mag-iimbestiga kung gaano ito katotoo. Kaya nga yung usapan namin, ni-record ko yun . Kasi yun ang pambala ko. Kung sakaling kasuhan nila, hindi galing sa akin yan. Alam niyo naman ang trabaho ko dito, magbunyag ng katotohanan. Kasi ang pinagtatanggol natin dito, dinidepensahan natin dito, yung mabibiktima ng maling reliyon, ng mga korap na politiko at iba pa. Diba? So yun, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya hawak sa ulo ni Sara Duterte si Eduardo Manalo. Kaya pala napapasunod ng mga Duterte ang KOJC, pati yung Iglesia ni Cristo, dahil kapwa ito may utang na bilyones sa China sa mga materyales, no? At ang collateral pala ay si Digonyo. Yun pala yung tinatawag na secret agreement. So, nung pumayag ang China na makakuha ang Pilipinas, itong si Eduardo Manalo, maging si Kibuloy ng mga materials, pantayo ng kanilang kapwa arena, ang hiniling pala ng China kay Rodrigo Roa Duterte, wag hayaan na magronda yung PSG. Tama ba PSG? Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard. Huwag hayaan ang PSG na magronda sa West Philippine Sea. Kaya noong mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte, pinatigil niya yun. Walang sumisita sa mga Chino na paikot-ikot sa sarili nating teritoryo. Isa yun sa mga naging kapalit. At maliban pa, may lupain sa Palawan na ibinenta ng lihim ni Rodrigo Roa Duterte sa bansang China, na kung maaalala ninyo, nitong mga nakaraang taon lang, inangkin at kinukuhan na ng bansang China. Nagulat ang mga taga-Palawan. Bakit? Hindi alam ng mga taga-Palawan na yun ay binenta na ni Rodrigo Roa Duterte sa bansang China. Kapalit ng mga materyales na inutang ng INC at ng KOJC, kapalit na kung saan ang collateral dito ay si Rodrigo Roa Duterte. Siya yung pinaka-co-maker. Diba? So, kaya pala. So, ang nakarating sa atin, sa tuwing may welga, libre naman sa pagkain. Nakita nyo naman. Libre sa pagkain yung mga Iglesia ni Cristo. Binibigyan ng pera yung mga leader. No? Binibigyan ng pera yung mga leader. Siyempre, pero kay Eduardo Manalo, wala na siya nakukuha. Kasi, siya pa nga may utang No? So, ang nababayaran na lang yung mga member ni Eduardo Manalo na sumasama, na nauutusan niya na sumama sa mga ganung welga. No? So, ganun pa man, at least, kahit pa paano, napapahayag po natin dito yung mga katotohanan na matagal nang gustong hukayin, no, ng mga Iglesia ni Cristo at ibunyag sa buong pamunuan o sa buong membro ng Iglesia ni Cristo. So, alam ko magagalit na naman sila, no? So, kaya sa mga kababayan natin, alam niyo na po.
So, grabe po yung galit sa akin ngayon. Di kagabi tumawag po sa akin yung tita ko na membro mismo ng Iglesia ni Cristo na taga-Ipil. Sabi niya, mas delikado na ngayon dahil balita ko, papatungan ka na ng 2 milyon para makuha ka. No? So, kaya sana po ipanalangin niyo po ko at doon sa mga kababayan natin na totoong kasama natin kaisa, sana po maliban na kayo ay nakikiisa sa akin at sumusuporta, sana po sa konting halaga ay masuportahan nyo rin po ang lingkod. Alam niyo naman po ang buhay natin, mahirap lang po tayo. Tayo lang po yung pinakamalakas na maghayag ng katotohanan, pero tayo naman po siguro yung sa nakikita ko lang pinakamahirap na vlogger dahil hindi naman po ganun kalaki. Kaya nga aking request sa mga kababayan natin, please huwag kayong mag-i-skip ng ads. Para naman po kahit paano malaki-laki po, umabot man lang ng 20,000 yung makuha natin every month. Kasi pag tinitignan ko yung ko, sabi kulang na kulang to para sa akin na may 4 na anak, may asawa, o tapos 'di ba, yung sitwasyon pa. No, so kaya sabi ko, buti pa sila bayad ba 'di ba? Mali yung tinatahak nila, mali yung pinaglalaban nila. Pero biro mo, maliban na nakakatanggap sila ng daan-daang libo mula sa kanilang pinagtatanggol, balita ko, yung mga supporters nila nagpapadala sa kanila ng 50,000, 30,000, pero maling landas yung inaano nila. Pero tayo, tingnan nyo naman, 'di ba? Kaya sa mga kababayan natin, lalong-lalo sa mga kababayan natin sa abroad, sana po masilip nyo po kahit paano ang inyong lingkod, Epifanio Labrador. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.